Magandang gabi po, Ma'am Laudet. Ako nga po pala si Ralph Sidatuon. At ngayon, tatalakayin natin tungkol sa pagbagsak ng Del Monte. Ang pagkalugi ng Del Monte sa Amerika. Ang Del Monte Foods o US unit ng Del Monte Pacific Ltd. ay nagdeklara ng bankruptcy o pagkalugi noong Hulyo 2025 sa ilalim ng Chapter 11 ng Batas ng Estados Unidos. Ibig sabihin nito, hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga utang sa oras kaya humingi sila ng tulong sa korte para maayos at ma-restructure ang kanilang negosyo. Ang mga dahilan ng pagkalugi. Mataas na gastos na operasyon sa Amerika, lalo na sa logistic at packaging. Pagbaba ng sales dahil mas pinipili ng mga tao ang fresh foods kaysa canned goods. Matinding kompetisyon mula sa mas malaking foods companies. Mataas na utang na hindi kayang bayaran. Yun ang mga dahilan ng pagkalugi. Kalawa, ang epekto nito sa parent company ng Del Monte Pacific Ltd. Ang Del Monte Pacific Ltd o tinatawag na DMPL, ito ang kumpanyang may-ari ng Del Monte Philippines at Del Monte US ay naperisyon rin dahil sa utang at pagkalugi ng US branch. Bumaba ang kita ng profit nila. Nahirapan silang maglabas ng annual report kaya sinuspende ng Philippine Stock Exchange o PSE ang kanilang stock trading noong Setyembre 2025. Nagkaroon ng pagkalugi o loss sa kanilang financial records dahil sa deconsolidation ng US unit. Tinanggal nila sa accounting ang US business kasi bankrupt ito. Ikatatlo, ang Del Monte Philippines ay nananatiling matatag. Bagaman naapektuhan ang imahe ng brand, hindi bumagsak ang Del Monte Philippines mismo. Tuloy pa rin ang operasyon sa Bukidnon at Misamis Oriental kung saan sila nagtatanim ng pinya. Nagpapatuloy pa rin ang export at production pero nag-ingat sila sa gastos at expansion. Ikaapat, ang epekto ng pagbagsak. Bumaba ang tiwala ng mga mamumuhunan or investors. Nagkaroon ng takot sa mga empleyado dahil baka magsara o magbawas ng trabaho. Nagkaroon ng panandaliang pagbaba ng presyo ng produkto at stock value. Naapektuhan din ang reputasyon ng brand dahil sa mga balitang bankruptcy at issue sa lupa. Ang mga buod naman nito ay ang sanhi nito ang pagkalugi ng US operations, mataas na utang at gastos ang mga nangyari. Ang epekto naman nito, suspension ng stock trading, pagbaba ng kita, reputational damage ang nangyari din. Sa Del Monte Philippines, hindi bumagsak, nananatiling stable. Ang mga layunin ngayon na nangyayari
raise ng bagong kapital at ayusin ang finances. At yun lang po ang nangyari sa Del Monte. Maraming salamat.